Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. I-update ko lang po kayo dito sa aking mga bulaklak ng aking mga orchids. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. I-update ko nga po kayo dito sa aking mga bulaklak ng aking mga orchids kasi etong kulay red na si Cyan X Dr. Anek ay malapit na po na malanta. Kaya po, ito po yung huling pagpapakita ko sa inyo ngayon. At meron pa po ako na magandang ipakikita sa inyo. I-update ko po kayo doon sa isa kong buntis na Cattleya orchids, yung golf green. Ayan, eto, full bloom na po itong si yellow gold mukara ko. Kaya tingnan nyo ang ganda ng bulaklak ko. Ayan, hindi ko agad tinatanggal itong mga lumang spike. Ayan, tingnan nyo ang ganda, oh. Hindi mo kasasawaan na pagmasdan. Tapos, eto naman, si Cyan X Dr. Anek, magaganda pa rin yung mga bulaklak niya. Kaya lang, meron ng papalanta talaga. Kaya, gusto ko na i-share ko na sa inyo para bago malanta, makita nyo po uli kung gaano katagal. Nag-start po ito na bumuka yung mga bulaklak niya noong first week ng December. Ngayon po ay February 8. Kaya matagal din po yung tinatagal ng bulaklak ng mukara. Basta wag lang po mababasa. Magtatagal po siya. Tapos, yung dancing ladies ko dito na native, yung maliliit yung bulaklak. Yan, nalanta na yung bulaklak niya. At eto naman, yung mga nakakapit dito sa MacArthur tree, nagkakaroon na naman po ng spike. Eto, ang kulay po nito ay white and violet. Yan, aabangan natin uli yan. I-update ko kayo para makita nyo yung kulay ng bulaklak nito. Tapos po, dito, sa mga nakakapit dito sa aking DIY Dry Food na mukara, eto po kung titingnan nyo, yung mukara na to, parang ibang klase. Iikot tayo para makita nyo. Tingnan nyo. Kung mapapagmasdan nyo po, yung mukara po na to, ibang klase yung dahon niya. Pag ganon. Tapos, eto po yung mga mukara na to, yung dahon, nakaganyan, pababa. Eto naman, eto po, pag ganyan talaga. Kaya, kung walang ID po, itong mukara na to, hindi mo talaga siya pagkakamala na mukara. Ito po yung binili ko noon sa Golden Bloom. 200 isa, pero maliit lang yan. Pero sa isang alambre, dalawa. Kaya po, nagkakahalaga siya ng 400. Pero matagal ko na to nabili. Parang hanggang dito lang siya nung ikinapit ko dito sa DIY Dry Food. Ito po yung kanyang ID. Ayan, Vanda M. Chalud. Yung M po na yon, mukara yan. Yung ID po niyan ay Chalud. Tingnan nyo, natutuwa po ako ngayon kasi tingnan nyo po. Ayan, meron na siyang spike. Noong una, hindi pa ako naniniwala na spike to. Kasi kadalasan, napagkakamalan ko po na spike yung mga ugat. Ayan o, kasi ang lalaki rin ang ugat niya, ganito kalalaki. Kasi ang ugat naman niya, pababa. Ito po, yung spike po na to, pataas. Ayan. Sana magtuloy para makita natin yung bulaklak. Pero sinearch ko po sa Google kung ano yung klase ng bulaklak. Kung ano yung bulaklak nito, nakita ko naman. Pero tingnan din natin sa personal kung yun talaga yung bulaklak nitong Mukara Chalud na yan. Tapos, ayan oh, tingnan niyo yung mga bunga ng mangga. Ang baba. Tapos po, i-update ko na rin po kayo dito sa
mga dendrobium orchids na nandito. Yan, yung 3 leaves ko na purple green 3 leaves. Parang may kumakain ng mga bulaklak niya. Tingnan nyo, oh. Ang pangit. Pero yung nakaraan dito sa spike na to, ang ganda. At etong kulay violet na to na tinatawag ko na Betty Rose TG Blue. Pero may nakita po ako sa Facebook. Iba po yung pangalan nito. Iba yung ID nitong bulaklak ng orchids na yan. Oh. Tingnan nyo. Pero kasi meron akong TG Blue dito na ito lang yung mga petals niya dito sa gilid. Wala yung nasa gitna na yan. Kaya yung iba naman na bulaklak dito, yung Betty Rose Red. Yung parang kulay violet siya o parang magenta yung kulay. Kaya po ito tinatawag kong na Betty Rose TG Blue. Yan, kaya lang, napakadali nila na malanta. Tingnan nyo, oh. Agad-agad nalalanta yung mga bulaklak nila. Tapos, eto pa, oh. Hindi naman to nababasa. Ayan, oh. Ang ganda ng bulaklak, diba? Ayan, oh. Tapos, yan. Talagang Betty Rose TG Blue yung ano nito. Kasi yung isang Betty Rose ko doon, na red, dalawa rin. Yung pinaka, parang rose niya sa ibabaw nagkakambal. Tapos, eto, yung malaking petals ng kulay white ko na parang makapuno. Ayan, doon nakaharap yung bulaklak niya. Hindi dito. Hindi ko tuloy mapakita sa inyo ng ayos. Ayan, oh. Ayan. Pangalawang pamumulaklak po niyan sa akin. Tapos, yung Oncidium Kukwat Horrent ko, nalanta na yung bulaklak. Pero inabot din po yan ng 1 month na mahigit yung bulaklak na yan. At ito yung mga Rinco Stylist ko na isang taon na yung nakakaraan nung binili ko sa Golden Bloom. Napakaliit lang po niyan. Tapos, 3 dahon lang. Ngayon po, ayan o, malaki na. Makikita nyo rin po sa mga video ko dito, sa mga nakaraang video ko nung last year na nilagay ko dito sa basket na to, itong mga Rinco Stylist ko na to. Ayan, ito yung isa sa mga Cattleya ko na Gyrac Canary. Nilagay ko muna dito kasi parang nagkakaroon ng mga puti-puti yung dahon niya, nilinis ko kanina. Tapos, ayan, mag-excuse tayo dito sa aking mga ringko. At may pakikita ako sa inyo dito. Ayan. Ito yung 3 na, na strap leaf banda. Nung una, ito namulaklak sa akin to. Siguro mga 3 years ko na to na nabili sa Golden Bloom. Napakahaba ng mga ugat nila. Ito iba yung bulaklak nito. Nagbulaklak na to under my care, kaya lang after na magbulaklak, kinat ko nga yung mga ugat kasi ang haba-haba. Hindi ko alam kung bakit ko naisipan na ikat. Kaya mga nagsipagtampo sila na naging ganyan. Pero itong isa na to, tsaka ito, bali, kikis lang ito, nitong malaki na to. Ngayon, natutuwa ako dahil ayan o, nakikita nyo ba? May spike na siya. Magbubulaklak na siya. Akala ko nga, hindi ko na yan mapapagbulaklak. Simula nung nasaktan ko talaga yung mga ugat nila, hindi na sila gumanda. Parang laging dehydrated. Tapos, iba yung aura nila, kumbaga sa parang hindi sila masigla. Kaya, isang tip na maibibigay ko sa inyo dito sa mga strap leaf banda, huwag puputulan yung ugat. Bali, pwede sila yung pinakita ko sa inyo dati na ibubuho lang na hindi naman mahigpit. At tingnan nyo yung ugat nito, kumapit dito sa pader eh. Ayan o. Pero ngayon nakaka-recover na sila, may mga ugat na nabago. Ito ang hindi talaga makarecover ng ayos. Itong isa na to. Ayan o. Kahit ano gawin ko. Pero ito kasi, bagong ugat na lang to. Kaya lang, naghinto na naman sa pag-ugat. Hindi kagaya nito na isa na to.
Pakikita ko sa inyo yung picture ko nung binili ko to sa Golden Bloom. Tapos ito tingnan nyo, ang ganda na ugat. Tanging ito lang ang hindi ko mapaganda. Ayan, pero ayan nagkakaroon na paunti-unti. Sana magtuloy-tuloy na. At sana maraming bulaklak ang ibigay niya. O kahit na ilang piraso muna kasi nga galing sila sa pagka-stress. Kaya hindi ko naman naasahan yan na maraming ibigay na bulaklak. Dito rin i-update ko kayo sa mga bulaklak na nandito sa mga driftwood na dito sa likod ng aming bahay kubo. Yan tingnan nyo, pasensya na kayo, daming dahon dun. Hindi ko masungkit yung dahon para bumaba dito, pero kapag humangin, bumababa din naman. Eto, bago mag-Christmas, nag-bloom to. Kaya lang, dapat magtatagal to. Ang nangyayari dito, tingnan nyo, ayan kapag meron nalaglag na mangga dito, nalalantay yung mga bulaklak kasi siguro doon sa dagta ng mangga. Yan. Tapos, ito yung mula nung binili ko, itong orchids na to. Ito, mula nung binili ko yan. Hindi pa namumulaklak yan. Kaya natutuwa ako, tingnan nyo, si Betty Rose Red. Ayan, maikli lang yung binigay niya kasi dito wala namang araw na natatanggap sila. Buti nga po, nagbulaklak. Kaya natutuwa ako. Ayan, tingnan nyo, ito yung nangyayari sa dahon. Dahil dun sa sa dagta ng mangga. Iyan yung problema ko kapag namumunga yung mangga, kapag nalalaglag yung mga bunga, yung dagta nila. Kahit naman ako kapag nangunguha ako ng mangga at nalagyan ako ng dagta sa liig, talagang nasusunog yung balat ko. Ito po yung isang maganda na ipakikita ko sa inyo, di ba? Nung mga nakaraang video ko, pinakita ko sa inyo yung bulaklak nitong aking Cattleya Golf Green at saka itong si Chantilly Lace. Ayan, si Chantilly Lace nandito pa. Yan, dalawa pa. At kapag natabi ka na ganito dito sa kanila, sa mga bulaklak ng aking mga Cattleya, talagang iba yung amoy, napakabango. Tapos, eto naman po, update ko yung bulaklak nitong aking Golf Green na Cattleya, lantana. Itong unang bumuka. Ito. Tapos ito yung gusto kong ipakita sa inyo, 'di ba? Sabi ko sa inyo, may isa pa na buntis na Cattleya, na isang pseudobulb, na isang sheet sa pseudobulb, buntis. Kaya pala nagtataka ako at napakakapal o napakalapad ng leaf sheet niya. Ayan kambal. Kambal po yung inilabas niya. Tingnan nyo. Ang ganda. Tuwan-tuwa ako nung makita ko tingnan nyo. Kambal sila. Sa ilang taon na po na namumulaklak itong aking Cattleya. Ngayon lang po ako nakakita na nagbulaklak siya ng dalawa sa isang leaf sheet. Kaya yung pagkakabuntis po niya, natutuwa ako kasi kambal. Kasi nga, 'di ba, may anak po ako na kambal. Ayan, tingnan niyo Ayan, sa isang leaf sheet. Ayan dalawang bulaklak yung lumabas. Pero kadalasan talaga isang bulaklak kada isang leaf sheet ang inilalabas niya. Pero hindi naman po lahat ng leaf sheet ay nilalabasan ng bulaklak. Ayan ang ganda. Tingnan niyo Tingnan niyo to. Ito, leaf sheet to. Pero, hindi nilabasan po ng buds o ng bulaklak. Kaya yan, tinatanggal ko na rin yan kapag ganyang mga tuyo na. Dahil nga po kambal yung binigay na bulaklak nitong aking Cattleya orchids, mapapansin nyo, hindi ganon kalaki kumpara dito sa natuyo na to. Malaki tong natuyo na to kumpara dito. Syempre, kambal, kahit naman po sa akin nung nanganak ako, maliliit lang sila nung pinanganak ko. Ngayon na lang sila naglakihan. Pero tingnan nyo, maganda yung pagkakabuka ng mga petals nitong
kambal ng aking Cattleya na to. Tingnan nyo, oh. Dati kasi yung isang natuyo, yung isang petals niya nakaganon, kaya hindi nyo makita ng ayos. Ito lang medyo nakayuko din eh. Pero tingnan nyo, yung unang mga bulaklak po nito, nakaganyan, talaga makikita nyo na maganda yung bulaklak. Pero kahit naman mas maliit ito kaysa doon sa unang pinakita ko sa inyo, malaki pa rin kumpara sa ibang mga bulaklak. Oh, ito, tingnan nyo, maganda rin ang pagkakabukan niya, oh. Tingnan nyo, oh. 'Di ba? Ang ganda, hindi nakayuko yung petals. Yan, ang ganda ng mga gilid ng petals, sabi nga ni Mama Donna, parang laylayan lang ng palda niya, at sabi ni Sis Alma ay para raw towel. Ayan, oh, 'di ba? Ang ganda. Ito lang po yung huli na mai-share ko sa inyo, yung update ng mga bulaklak dito sa harapan ng aming bahay at sa gilid ng aming bahay kubo. Yung mga bulaklak naman doon sa harapan ng grotto at sa harapan ng kulungan ng ibon, meron pa rin pa ilan-ilan na lang at natapos na yung mga, nalanta na yung ibang mga bulaklak doon. Pero meron pa rin po na mga puzzle pot na spike. Hindi ko lang alam kung magtutuloy kasi may mga kumakain talaga ngayon ng mga buds ng mga bulaklak ng aking mga orchids. Yan po, e-end ko na po itong aking video. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.